Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 241 ng FPG's Batang Quiapo. Sabi nito ni Nita, Tart, wala na tayong kapera-pera. Pero ang galing din nung attorney, no? Oo, magaling talaga yun, Tart. Di ba sinabi nga ni Chairman, bigatin yun. Halos mga mayayaman ang mga kliyente nun, kaya kaya niya talagang ipanalo yung bawat kaso. Kaso, Tart, wala na tayong may pambabayad. Ang mahal-mahal ng singil niya eh. Syempre naman, Tart, sabi ni Marsing, bigatin yun eh. Talagang malaki talagang singil niya sa atin. Nag-aalala yung mga magulang ni Mokang. Ngayon, ito namang si Edwin, sabi niya sa mga kasamahan niya, wag na daw ituloy yung mga binabalak. Kasi nga, dumating na nga tong pulis, sabi ng pulis, di makulangan. May gustong kumausap sa'yo. Nandito ni attorney mo. Dumating si Attorney Velasco. Mr. Di Makulangan, magandang gabi. Naparito ako para sabihin sa'yo na may hearing ka na bukas. Pinadala ko dito ng mga magulang mo at nagkausap na rin kami kanina. Ngayon, kailangan ko lamang ang statement mo ngayon para mapag-aralan yung kaso mo at kung ano yung may panlalaban natin. O paano, alis na muna ako, sabi ni Edwin. Maraming salamat po, attorney. Narinig ng mga kasama niya, sabi ni Edwin, narinig nyo mga kasama, dumating na yung abogado ko. Ako ang bahala sa inyo. Kapag nakalabas ako dito, gagawa ko ng paraan para mailabas kayo dito. Kaya wag nyo na ituloy yung binabalak nyo. Tumayo si Teban, tapos nagparinig si Kidlat. Hoy Edwin, kapag nakalabas ka rito, natural, isasarili mo lamang yan. Hindi mo na kami babalikan. Sabi ni Teban, tama na yan. Edwin, may punto naman si Kidlat eh. Tama naman ang sinabi niya. Kasi sabi nga ni Kidlat, saan ka kukuha ng pera? Siyempre, isasalba mo lang ang sarili mo. Pababayaan mo na kami. Kaya kami, itutuloy namin yung plano namin, sabi ni Teban. Tuloy na to, Edwin. Aalis at aalis talaga kami. Pinagpaplanuhan namin, kaya hindi na to magbabago pa. Kasi nga magpapang-abot pa ng suntukan eh. Susuntukin pa ni Kidlat si Edwin eh. Dahil nga napipikon na nga siya eh. Inawat lang talaga ni Teban para maudlot yung away nila kasi wala rin naman mangyayari. Kaya ang sa kanya lang, itutuloy nila yung plano nila. At ito na nga, dumating na nga si Roda. Na-miss natin si Roda, di ba? Tagal niyang nawala eh. Kasama tong si Mrs. Salvador, yung kaibigan niya mayaman. Ay, housemate, nandito na pala kayo. O tara na, lumapit na kayo dito at para mabigyan na rin kayo ng pera, sabi ni Marsing. Roda, lilinawin ko lang sa'yo, hindi kami naghihirap. Gusto lang namin dagdagan yung pera namin. Ay, sus, nako, kayo pa. Anong inaano mo dyan? Diyos ko, alam ko na yan. Sige na, lumapit na kayo dito at nang makita na ni Mrs. Salvador yung mga alahas nyo, huwag nyo nang patagalin pa, huwag nyo nang paghintayin pa siya dito. Pinapunta ko siya dito. Nakakatawa talaga to si Roda, napakaingay eh. Namiss natin yung ingay niya, no? Dakdak ng dakdak eh. Sabi ni Marsing, ang ingay-ingay mo, kung anong mga sinasabi mo, dakdakan ng dakdak dyan. Sabi niya, sige na, yan. Mrs. Salvador, ilapag nyo na itong sapin sa may lamesa. Ilagay nyo na yung mga alahas nyo. At nang marikesa na. Yan ba eh, yan? Legit yung mga alahas nyo. Sabi ni Marsing, genuine to. Genuine. Sige na, check mo na. Na, tinignan. Tapos sabi ni Mrs. Salvador, aba Roda, genuine. Naman pala eh. Ayos naman pala to eh. Sige na, presyohan mo na, Marsing. Magkano ba ibebenta? Sabi ni Marsing, na lang, kalahati na lang. Bibigay ko na lang sa iyo yan ng presyong kalahating milyon. Sabi ni Mrs. Salvador, nako, masyado naman mahal yan. Sabi ni Nita, di ba ganyan din po yung presyo sa mga mall. Nabili po namin sa mall yan eh. Lagpas pa po ng kalahating milyon yan lahat. Sabi ni ni Mrs. Salvador, saradong 200,000. Pinarat agad sila. Sabi ni Mang Marsing, naku, sobrang liit naman yan. Gawin na nating 250,000. Gumit na tayo. Naku, sir, saradong 200,000 na talaga, sabi ni Roda. Sige na, kunin nyo na yan. Sansolera Marisol kunin nyo na yan. Iyan na yung presyo sabi ni Nita. Ito,
Baka sakaling makadagdag pa ito tong hikaw. Umiiyak na si Nita. Dahil walang-wala na sila, nakarma na talaga sila. Itong si Marsing, kahit yung kaysa isang relo niya, wala na rin siya nagawa para ibenta. Sabi ni Rhoda, o sige, rekisahin mo na, suriin mo na, tinan mo na kung legit ba yung hikaw na yan o saka tong relo, makikita ba yan? Sabi no, pati yung kwintas ni Marsing tinanggal na rin, sinurrender na rin dun sa lamesa. So sabi ni Mrs. Salvador, genuine lahat, okay, original. So ibibigay ko na ho yan ng 230,000, sarado na ho yun. O yun, sarado na, o fix na yun, yung price na yun, kunin nyo na, sige na. Talagang hayok na hayok sa pera to si Rhoda kasi alam nyo meron siyang porsyento Pumayag na nga si Nita saka si Marsing, ayan na, nagbigay na. O yan, magkano yung nakalagay sa sobre na yan? 200,000. O kunin mo na Marsing, bilangin mo maigi, baka kulang. O ito pa yung 30,000. O bilangin mo maigi Nita, baka kulang, para hindi na bumalik pa rito si Mrs. Salvador kung kulang, para di nakakaya sa kanya. Umiiyak si Nita. Sabi ni Rhoda, ay nako, maraming salamat Mrs. Salvador, hindi ko na kayo iatid ha. Sabi ni Mrs. Salvador na hindi naman siguro kami mapapahamak dito. Oh, hindi na, sige, ingat kayo, maraming salamat din, maraming salamat ho. Sabi, umiiyak si Nita. Tapos si Marsing tahimik lang. Ay nako Marsing, Nita, bilisan ninyo at ibigay nyo na yung 5% sa akin. Sabi ni Nita. Rhoda, hindi ba nakita? Binarat nga kami nung barat, wala na akong pakialam doon. Kayo nga itong nakiusap sa akin na kumuha ko ng mayamang tao, kaibigan syempre kayo na nagkausap nun. Negotiation nyo na yun, labas na ako doon. Ikaw naman kasi Rhoda, susulera ka nagsusulsul ka Kaya sabi mo kasi 200,000 fix na yun, kunin ko na. Hindi tuloy ako nakapag-desisyon maigi. Ay nako, bahala kayo. Kung ayaw nyo ibigay sa akin 5%, hindi ko na kukunin, bahala kayo. Hindi ko na para kunin yan. Wala kayong utang na loob, kundi dahil sa akin hindi kayo makakabenta ng mga alas niyo kay Mrs. Salvador, hindi siya makikilala. Bakit? Meron ba kayo magbebenta na mayaman na tao? Wala naman kayong kaibigan mayaman na tao. Bahala na kayo, dyan na kayo. Ang daldal. Dinakdakan sila kakatawa talaga to si Rhoda Tapos eto na, si Edwin, kinausap na naman niya yung mga kasama niya. Huwag na kayong tumuloy sa gagawin ninyo, masama yung binabalak nyo. Basta kapag nakalabas ako rito, akong bahala sa inyo, hindi ko kayo pababayaan. Sabi ni Kidlat, basta kapag nakalabas tayo dito bukas papunta sa may Korte Suprema, kailangan makaalis na tayo at kailangan hiwa-hiwalay tayo para hindi tayo mahuli, para maguluhan sila. Huwag na natin hintayin pa, sabi ni Teban, na makulong pa tayo sa correctional dahil panigurado doon na rin tayo mamamatay at mahirapan tayong makalabas. Huwag na natin hintayin yun. Tapos sabi ng isa nilang kasamahan, kailangan huwag tayo magpakabata, kailangan alagaan natin sarili natin, proteksyonan natin sarili natin. Wala dapat mapahamak sa atin, wala dapat malagay sa peligro ang buhay ng isa sa atin, at magkikita tayo sa tagpuan. Ngayon hindi talaga sila nakinig kay Edwin. Sabi, Edwin, sarili mo lang ililigtas mo. Hindi na kami naniniwala dyan dahil kapag sa oras na nakalabas ka rito, pababayaan mo na kami, hayaan mo na kami. Sabi ni Kidlat, pabayaan mo na kami Edwin. Basta sa inyo ko lang nakita ang tunay na samahan ng isang pamilya. Kailangan mo yung pamilyang tinuring ko. Kaya na sila, nag-peace bomb sila dito, diba? Kaya pinagdikit nila yung kamao nila. May pagkakaisa kasi grupo nila Saka eto na, lumapit tong si Marites kay Mando, nagtanong, Mando, pare, mare, ikaw pala, meron ako itatanong sa'yo. Mare, narinig ko yung sigawan niyo sa taas Pinag-aawayan niyo ba yung tungkol sa inaanak ko? Medyo. Pare, tungkol sa sinabi kasi ni Mando. Maupo ka muna. Totoo ba yung sinasabi niya na yung pinuno ng correctional, yung Chief Espinas ba yun? Na merong usap-usapan na nagpapalabas daw sila ng preso. Tapos meron daw silang pinapagawa, pinapapatay na tao kapalit ng pera. Totoo ba yun? Meron ba talagang kalakaran na ganun? Meron bayaran na ganun? Nakita mo ba talaga si Tanggol kanina? Oo, mare, totoo. Nakita ko si Tanggol kanina. Nasa loob siya ng isolation Totoo yun, nandudun siya. Kaso mare, ang masasagot ko dyan, nung sa araw kasi na yon, nung nagpunta kami kanina, di ko naman namukhaan si Chief Espinas, pero yung araw mismo ng raid namin, talagang narinig ko talaga na may babaeng tumawag kay Tanggol. Dinig na dinig ko.
babae talaga tumawag sa kanya. Pagkatapos, nakita ko rin yung pinagawang sketch ni pare, Rigor. At napagtugma ko yung mukha ni Chip Espinas saka dun sa sketch na pinagawa niya. Kaya nakumpirma kong si Chip Espinas nga yun. Tama nga si parang Rigor. Hindi ko man masabi, ayaw ko man isipin, pero parang ganun na nga rin yung lumalabas sa investigasyon ko. Dahil napagtutugma-tugma ko na. Sabi ni Marites, paano? Pare, maraming salamat Pasok na ako sa loob. Maraming salamat din sa pakikipagtulungan mo sa pamilya ko. Wala yun Mare, para saan pa? May pinagsamaan tayo. Doon pa nga lang may something na Parang may gusto talaga si Mando kay Ites Samantalang itong mga kakosa ni Baboys, kinamusta siya. O Baboys, kumain ka na. Di ka pa ba kakain? Sabi ni Baboys, salamat. Ano, namimiss mo pa rin ba si Pogi? Sabi ni Baboys, oo. Hindi ko kasi alam kung anong pwede niyang gawin ngayon Namimiss ko talaga siya. Mas kailangan niya talaga ng kalinga ngayon. Awang-awa talaga ako sa sitwasyon niya. Sabi ng kasama niya, ano kaya Baboys, ipakiusap mo siya kay Chip Espinas na wag mo nang isama sa operasyon niyo. Delikado kasi, saka nagluluksa pa siya ngayon. Samantala si Tanggol, pinuntahan na ni Nating, mga kaibigan niya. At Tanggol, pasensya ka na, nasabi ko na sa mga tropa. Yung nangyari na patay na si Mukang, naiiyak si Ting Sabi ng mga kaibigan niya, si Bulldog, saka si Thanos, Tanggol, nakikiramay kami. Tanggol, lagi mo lang iisipin na nandito kami mga kaibigan mo, karamay mo kami. Sabi naman itong isa, naging kaibigan din namin si Mukang, naging malapit kami sa kanya. Kaya nararamdaman namin kung ano yung nararamdaman mo ngayon, Tanggol. Sabi naman ni Owing, huwag kang sumuko, Tanggol. Huwag kang magpadala sa lungkot. Sabi ni Ben, Tanggol, kakayanin mo rin niya, huwag kang mag-alala. Sabi ni Tanggol, hindi ko na kaya pang mabuhay. Hindi ko na alam kung paano ko pa ipagpapatuloy ang buhay ko. Wala nang saysay ang buhay ko, sabi ni Teng. Tama si Owen, Tanggol, huwag kang magpadala sa lungkot. Sabi ni Tanggol na tumingin sa mga kaibigan niya, ipaghihiganti ko ang kamatayan ni Mukang. Aalamin ko kung sino ang pumatay sa kanya. Papatayin ko, sabi niya, gaganti talaga siya. At dito na po nagtatapos ang review and recap sa gabing ito, mga kapamilya. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPD's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Happy New Year mga kapamilya, maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.